good morning, good morning, good morning. Live pa din tayo napapanood po ngayon. Na tayo naman ay tuloy-tuloy po dito po sa ating mga social media accounts. Streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At dahil Monday ngayon, start your day right, start your week right. Saan man panig po ng daigdig kayo naroon, samahan ninyo kami dito po sa ating segment every Monday na Rise and Shine sa Good Morning Kuya. Huwag natin kalimutan, umpisahan natin ang ating araw sa pamamagitan po ng isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin upang tayo ay gabayan sa atin po namang mga paggawa. Saan man kayo naroon, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. At ngayong umaga po, dito sa ating Good Morning Kuya program ay meron tayong bubuksan na muli na bahagi pa rin ng ating pong patuloy na pag-abot naman sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Panoorin po ninyo. May kasabihan na health is wealth. Ang kalusugan ay isang kayamanan na dapat nating iniingatan. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa mga taong umaasa sa atin. Marami tayong magagawa kung malakas ang ating katawan. Pero gaano man tayo kahusay gumawa ng isang bagay, kapag may karamdaman, hindi magiging maayos ang ating pagkilos. O baka tuluyan tayong mapipigilan sa paggawa. Kaya kapag may nararamdaman sa katawan, magpatingin sa doktor. Huwag mag-self-medicate. Kung walang kakayanang magpatingin sa manggagamot, may maaari tayong malapitan. Ito ang dahilan kung kaya binuksan ng UNTV noong 2007 ang Klinik ni Kuya. Isang araw na naman po ang mapaglilingkod natin sa ating mga kababayan. Kamusta po ang pagbisita natin dito sa klinik ni Kuya? Okay naman po. Kaya muna po ang ating update dito po sa Klinik ni Kuya. Salamat po ng marami sa Diyos. At upang mas marami ang ating mapaglingkuran, ang Klinik ni Kuya Medical Team ay bumibisita sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kahit sa panahon ng pandemya, ay nagtuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng 24/7 Digital Clinic. At upang mas marami ang ating mapagkalooban ng libreng serbisyo medikal, 3 mobile dental and optical clinic ang umiikot ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paggawang ito ay bunga ng pag-ibig sa kapwa. Ika nga, love in action. At sa araw na ito, ang Klinik ni Kuya ay ating bubuksan sa bago na nitong lokasyon dito sa Metro Manila. So ano pa yun, 2007, 2007 nung nag-start tayo ng segment na yon. Pero ito po ay tuloy-tuloy na pakikipagtulungan kasama po ang ating mga kapatid sa MCGI o ang members ng Church of God International nung ito ay ating pinasimulan noon pa man, At ito ay sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
at sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas dahil sa iba't ibang bansa tayo din po ay nakakarating sa tulong at awa ng Panginoon sa pamamagitan po ng MCGI Cares Program ng members ng Church of God International, yung ating medical mission sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa ating GMK o yung ating Good Morning Kuya program dito sa UNTV, ito po ay naging bahagi ng ating segment noon pa man nung magpasimula tayo ng Good Morning Kuya. At ito sa program natin all throughout the day na ito po ay ating ginagawa. Nandiyan ang ating mga medical team para po makapag-assist sa atin pong mga kababayan. Noong nag-umpisa tayo sa ang location natin, hindi, bago nag-New Manila, Ortigas muna eh. Ortigas, tapos nag-New Manila tayo. Lumipat tayo ng New Manila studio eh. Tapos nandoon, nalipat from New Manila, nalipat tayo ng PhilAm, sa may EDSA. PhilAm EDSA. At ngayon, siyempre, tayo naman po ay sa tulong at awa ng Panginoon, pagpapatuloy naman natin ito pong ating segment na ito ng Good Morning Kuya bilang bahagi po ng ating public service kasama ang members ng Church of God International o ang MCGI para po naman na tayo ay makapagpatuloy ng paglingap sa ating mga kapwa-tao. Ito'y open po para sa lahat. Walang discrimination, walang pagtatangi. Ano man ang inyong politika po, ang inyong religious affiliation, ang kulay, laki, o kung saan tayo saan man kayo. Pero napapanda kayo ngayon dito sa lugar kung saan po natin ginagawa o isasagawa na natin din na regularly ang atin po na mga medical mission ay atin po naman kayong i-accommodate. At meron tayong time ng registration sa umaga at meron tayong cut-off. Pero yung pong aabutan ng cut-off natin, tatapusin naman po natin yung pagsisilbi sa kanila sa buong araw. At alamin natin ngayon ang ating situation sa ating pong registration area para sa mga kababayan natin po na magpapakonsulta at alamin natin din mamaya kung ano-ano yung mga nilalaman po ng ating medical mission sa loob nito pong ating Good Morning Kuya program. At naroon ngayon si Tini. Tini, kumusta ang registration natin ngayon dyan? Live ka pala kanina doon sa OBB, ano? Opo, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Good morning, Kuya. Nandito po tayo ngayon sa registration po ng kakabukas lang po na inyo pong clinic. Nagmuling nagbubukas nga po dito sa Metro Manila. At Kuya, makikita nyo po sa aking likuran, narito po ang ating registration. For registration po, meron po tayong dalawa, Kuya. Pwede po silang magpa-register for medical mission and pwede rin po sa bloodletting para na po sa mga gustong makapagbigay ng kanila pong mga dugo. And after po ng registration, Kuya, pwede po silang mag-proceed na dito po sa ating step 2 para po sa pagkuha ng kanila pong mga vital signs. And after that po, Kuya, para pagkatapos po nila makuha na ng vital signs, pwede na po silang dumiretso kung sa bloodletting po sila or sa medical mission. And as of 6 a.m. po, Kuya, meron na po tayong 13 na nagpa-register for bloodletting. Kapartner po natin dyan, of course, ang Philippine Blood Center. Maraming salamat po sa Diyos. And meron din po tayong as of 6 a.m. na 205 registered patients. Meron po tayong 71 for medical adult consultation, 18 sa pediatric consultation, 42 sa dental extraction, 51 for optical consultation. Meron din po tayong 17, Kuya, sa internal med, 6 po sa goiter or thyroid problems, 4 po sa breast lump, and 15 po sa OBGYN. So ngayon po, Kuya, ngayong Monday lang po tayo ngayon dito sa ating pong clinic ni Kuya mag-open, pero aasahan po ng ating mga kasama
kasambahay na next week po, magsisimula po ngayong December 1, every Friday po tayo mag-open dito po sa ating Clinic ni Kuya, dito po sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At makikita rin natin, Kuya, tuloy-tuloy pa rin po ang pagpunta ng ilan po nating mga kasambahay para po magpa-registered, para po dun sa mga kasambahay natin na magbibigay ng dugo at para naman po dun sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Kuya, yan po muna ang latest dito po sa registration ng Clinic ni Kuya. Pero bago po yan, Kuya, gusto ko lang po ulit bumati sa inyo ng happy 40th Sabbath anniversary. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Tini, at maraming salamat din sa pagbati at sa inyong lahat. At ito pong ating kasabayan nito, no? Siyempre, meron kaunting habang naghihintay yung ating mga pasyente. Meron naman silang kaunting pampainit ng sikmura. Gaganda, sasarapan nyo yung sasarapan nyo yung pampainit ng sikmura natin habang naghihintay po ng kanilang turn yung ating mga pagsisilbihan sa ating medical mission. At kagaya ng nabanggit po ni Tini, ito po ay merong kasabay na din na bloodletting. So magiging regular na din po at later on yung atin pong bloodletting program at yung bloodletting campaign natin ay magiging everyday na yan, na i-open natin. Sino man yung gustong mag-donate ng dugo, meron pong mag-entertain na rin sa kanila. At the same time, itong atin pong medical mission na ito dito sa lugar ngayon ng Marikina. So yung around the area, well, apart from yung iba po naman nating mga kababayan na talagang nangangailangan, meron din naman tayong libreng sakay. So may mga maaaring kaunin din dun sa kanilang mga lugar kapag sila po ay nakipag-ugnayan naman sa atin para ma-accommodate dito sa atin pong ginagawa na medical mission. At isasagawa regularly, God willing, incidentally, ay atin din pong bubuksan na muli yung atin pong transient home. Kasi alam naman ninyo yung talagang mga naging sitwasyon po natin nung dumaan na mga panahon dahil sa pandemya. Marami pong nagkaroon ng mga adjustments. Sabi nga nila, meron ng mga bagong normal. But ngayon po naman sa tulong at awa ng Panginoon na medyo masasabi natin na hindi na kasing strict yung mga restrictions na kagaya noong kasagsagan po ng pandemya. Although, hindi pa rin po talaga tayo clear na masasabing wala na talagang COVID, COVID is just around the corner. Mukhang COVID is here to stay. Ang na lang dyan ay medyo mas light na lang ngayon, hindi na kagaya ng dati at meron na talagang mga immediate naman po na nagiging tugon para dun sa mga nagkakaroon ng problema. But just the same, tuloy-tuloy po ngayong araw na ito ang atin ang mga muling pagbubukas ng atin pong ginagawang medical mission sa pamamagitan po nitong segment natin dito po sa Good Morning Kuya. Yan, kasama ang MCGI, ang members ng Church of God International sa ating MCGI Cares program na isinasagawa sa iba't ibang panig ng daigdig. At atin na pong puntahan ngayon sa ating medical mission area kung saan nandun ang mga libreng serbisyong ipagkakaloob po natin ngayong araw. Kasama natin si Ira. Ira, good morning! Good morning po, Kuya! Maraming salamat po sa Diyos. Isang masaya at mapagpalang umaga po ang hatid natin sa inyo, mga kasangbahay, dito po sa Clinic ni Kuya. Ngayon po, mga kasangbahay, naririto po ako sa second floor po sa area po ng Clinic ni Kuya, kung saan po makikita po natin ang atin pong mga medical services na pwede pong i-avail ng atin pong mga pasyente. Actually, dito po, sa akin pong bandang kanan ay naririto po ang ating po mga pasyente na naghihintay po haba po sila ay nagbe-breakfast. Libre rin po ang kanilang almusal. Meron po tayo mga pasyente na na-take na po ang vital signs sa baba. At yung iba naman po na hindi ma-accommodate na sa baba, meron din po tayo dito sa atin pong second floor na pwede rin po nilang puntahan para dito po sila mag-take ng kanilang vital signs. At ang ating pong mga medical services po na maaari po nilang mai-avail na narito po sa second floor ay ang general consultation para po sa ating mga adults,
Sa atin pong mga bata naman, meron po tayong pediatrics at meron din po tayong OBGYN consultation at meron din po tayong mga kasangbahay na dental extraction para po sa mga gusto pong magpabunot ng ngipin. Meron din po tayong consultation po sa atin pong mga ophthalmologist at meron din po tayong services dito sa atin pong ENT at meron din po tayong services po na free laboratory po. So mga kasangbahay, narinig nyo po yun. Libre po ang ating pong mga services dito sa clinic ni Kuya. Meron din po tayong optical services na mamamahagi rin po tayo ng mga libre muli po na mga reading glasses. At syempre po, meron din po tayong ECG at meron din po tayong free medicine. So, yung iba po nating mga services, maaari nyo po yan puntahan dito sa atin po sa clinic ni Kuya sa second floor po yan. Pero mga kasangbahay, sa kanina nga pong update po ni Tini, umabot na po tayo sa 205 na registered patients at nagpasimula po tayo kanina pong 5 a.m. Pero po ang ating cut-off po for today ay 9 a.m. So sa mga gusto pong humabol, dito po yan sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Mari po kayong pumunta dito at syempre po, starting December 8, every Friday, open na po ang clinic ni Kuya. So punta na po kayo mga kasangbahay. Maraming salamat po sa Diyos at ito lang muna po ang ating update sa ating medical mission. Salamat po sa Diyos, Kuya. Maraming salamat, Ira, at sa lahat po ng ating mga kasama naman nandiyan. Nakita na po ninyo, nag-rundown tayo ng mga services po na maaari ninyong mai-avail. At ngayong araw din, kagaya ng nabanggit ko na po kanina, ay kasabay na din ang ating isinasagawa naman na bloodletting. Yung mga gusto naman po na makapag-donate ng dugo, tuloy-tuloy po ito, regular din natin na isasagawa. At alamin naman natin mula po kay Joshua kung kumusta sa ating bloodletting section dito po sa ating ginagawa naman na medical mission. Joshua, good morning. Hi, good morning po Kuya. Good morning mga kasambahay. Ayan, salamat sa Diyos sa pagkakataon. At ngayon pong araw, kapartner po natin ng Philippine Blood Center para po sa mga magdodonate po ng dugo ngayong araw. As of 5:54 po ng kaninang umaga, nakapila na po yung mga blood donors natin. At meron po tayo expected na 75 blood bags ngayong araw. Kaya kung loloobin po na ma-reach natin ang ating target na 75 blood bags ngayong araw. Kaya mga kasambahay, sa mga first time po na mga magdo-donate na gusto pong mag-donate ng kanilang dugo, wag po kayong matakot dahil around less than 450 ml lang naman daw po ang per bag at 10 to 20 minutes lang per bag ang kailangan nating spend dito sa ating mga infirmary. At ang do's and don'ts mga kasambahay para di po kayo mag-alangan. Kailangan lang po natin well-rested tayo. Kailangan kumpleto ang ating tulog. Nakakain tayo ng mabuti at huwag tayo mag-over-exert after ng ating donations. Ayan, Kuya, maraming salamat. At marami pong health benefits din syempre ang ating pagdodonate ng dugo. Hindi lang tayo nakakatulong sa ating kapwa, kundi pati ang sarili natin dahil dito meron tayong free health check-up na rin kasi bago po tayo payagan mag-donate ng dugo, may mga weight and blood pressure checking tayo. Kailangan pumasa din po tayo sa ating mga blood sampling. At kapag nagdo-donate po tayo ng dugo, it can reduce the chances of heart problems and reduce the risk of certain cancers and also burn 650 calories. Kaya sa mga kasambahay po natin na interesado at gusto pong makatulong, kahit na po sinasabi nila na blood type O, kasi very common po ang blood type O, kahit na common, ito po yung usually na in demand, kaya kung blood type O po tayo, mas kailangan po natin mag-donate ng dugo. Yan po muna ang update ngayon dito sa ating blood donation, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Joshua. Kailan ka ba huling nag-donate ng dugo, Joshua? Parang ninervyos bigla eh. Oh. Sa mga ibig po na makapag-donate ng dugo, malaking bagay din po kasi na alam niyo maibahagi natin yun sa ating mga kapwa-tao. Kagaya ng ating hong sinasabi dati pa, yung kasing dugo hindi mo pwedeng gawin sa laboratorio.
So, hindi pwedeng synthetic na dugo ang ipapalit mo doon sa mga nangangailangan ng dugo. Kaya malaking bagay po yung tayo ay nakakapag-donate din. Nakakatulong din naman sa atin pong kalusugan yan. At the same time ay nakakatulong naman tayo doon sa mga talagang nangangailangan. At sa pagkakataong ito, dyan po naman tayo dumako sa lugar ng Bataan kung saan ay nagsasagawa din tayo ng atin po namang libreng sakay. Araw-araw yan at nandun napunta. Kasi dati si Melvin, nasa may kahabaan ng EDSA yan rumuruta. Napunta ngayon si Melvin sa area na ng Bataan. Melvin Arbo, good morning! Yes, Kuya! Good morning po sa inyo at sa lahat ng ating mga kasangbahay na patuloy pong nakasubaybay sa ating programang Good Morning, Kuya, sa umaga pong ito. Ngayon po, Kuya, ay nandito nga tayo ngayon sa may Dinalupihan, Bataan at tayo po ay naghanap ng mga pasahero papunta po dyan sa may bandang Balanga. Usually po, Kuya, ang biyahe po kasi talaga ng ating libreng sakay bus ay doon po sa may bandang Balanga at Dali po, pasensya na ho kayo. Technical problem tayo dahil nasa kabundukan si Melvin Arbo. Mamaya po babalikan natin at malaman natin kung kumusta doon sa kanya pong ruta ng libreng sakay natin na isinasagawa. At yan naman, hindi naman nahinto din po yan natin libreng sakay. Nagtuloy-tuloy naman din po yan. Even during the time of pandemic, ibang form nga lang. Dahil alam nyo naman ang restrictions po during that time. Pero ngayon ay nakapagbalik na naman tayo doon sa ating po mga isinasagawa na libreng sakay sa iba't ibang panig ng Pilipinas at kahit na nga ho sa ibayong dagat. Pero ngayon po ay ating tinututukan din ng isang bagay tungkol dito sa mga problema natin sa kalusugan dahil bukod doon sa nagdaan na pandemya, regular naman po talaga na nakikita natin ang ospital ay busy dahil sa dami ng mga nagkakasakit. At alam po ninyo, meron sa mga sakit tinatawag nila na non-infectious diseases na iyan tuloy-tuloy mo makikita nagiging masyado na ngayong parang nagsusulputan. Siguro noong araw, maraming hindi na-diagnose, marami na rin talagang may cancer. Pero hindi basta natitrace. Pero ngayon po, dahil marami na mga examinations na ginagawa, kagaya din ng diabetes, yung mga miyembro po ng media. Ito, sino ba mga miyembro sa inyo ng media diyan? Ito, ayan, yun po, mga mediabetes. Marami na din siguro noon pa, kaya lang hindi naman masyadong nadadiagnose, hindi natetest dahil hindi naman sila nagkukuha ng kanilang mga blood sugar. Pero yan ho, yung mga cancer, diabetes ngayon napakarampant sa mga dinadalaw po natin kung minsan ang makikita ninyong nagpapaligsahan, sakit sa puso, diabetes, cancer. O yan, talagang po yan, napakarami at napakapalasa. Pero ano ba ang mga nasa loob at mga kadahilan ang maaari po naman nating malaman para dagdag kaalaman din sa atin nang sa ganun po naman ay informed tayo sa mga problema natin sa kalusugan. Panoorin nyo sa atin pong Now You Know. Sakit sa puso, stroke, cancer, diabetes at sakit sa baga ang ilan sa mga non-communicable diseases o mga sakit na hindi nakakahawa na pangunahin sa dahilan ng kamatayan sa buong mundo. Pero bakit nga ba dumadami ang nagkakasakit ng non-communicable diseases na ito? Isa sa dahilan ng pagdami ng nagkakasakit ng non-communicable diseases o NDC ay ang paninigarilyo. Ang sigarilyo ay mayroong 5,000 iba't ibang klase ng kemikal. 7 po rito ay carcinogenic o nagdudulot ng cancer. Sa 1.13 bilyong taong naninigarilyo sa buong mundo,
Kalahati rito ay sinasabing mamamatay sa tobacco-related disease. Bukod dito, sanhi rin ang kawalan ng physical activity o exercise. Ang kawalan ng physical activity ay pang-apat sa mga nangungunang sanhi ng maagang pagkamatay sa buong mundo. Tinataya na ang kawalan ng ehersisyo ay nagdudulot ng 6 to 10% ng mga kaso ng coronary heart disease, type 2 diabetes, breast cancer at colon cancer. Kabilang din sa sanhi ng pagdami ng nagkakasakit ng NDC ay ang pag-inom ng alcoholic drinks. Ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa kalusugan. Ilan dito ay ang liver damage, cardiovascular issues, paghina ng immune system at marami pang iba. Ayon sa World Health Organization (WHO), tinatayang 3 milyong tao ang namamatay bawat taon sa buong mundo dahil sa pag-inom ng alak. Kaya, ang tanging safe level ng pag-inom ng alcoholic drinks ay ang hindi pag-inom nito. Dagdag pa dito, sanhi rin ng pagkakasakit ng NDC ang unhealthy diet. Ilan sa mga unhealthy na pagkain na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng NDC ay ang mga pagkain at inumin na may high levels of energy o calories, mga pagkaing maalat, matamis at industrial fats o trans fatty acids. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit tumataas ang mga nagkakasakit ng non-communicable disease. Makatutulong na maiwasan ito kung iiwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, kakain ng masustansyang pagkain at mag-eehersisyo. Pero higit sa lahat ay ang pagtitiwala sa magagawa at pag-iingat ng Panginoon. Now you know! Yung mga may lakad po, ano na bang oras ngayon dyan? Ayun, 6:30 na po yung mga may appointment. Alam nyo naman, lalo na po dito sa Metro Manila, kung minsan ay talagang ang traffic ay unpredictable. So mag-adjust po tayo, lagi tayo magpataan para hindi naman po tayo mahuli sa atin pong mga kausap. At pahalagahan natin yung oras natin at yung oras ng ating mga kausap. Tayo po ay gumising na, yung mga naghahanda, nag-aalmusal. Tuloy-tuloy po ang ating medical mission din dito po sa ating Good Morning Kuya program. At ngayon ay narito tayo. Ayan, makikita nyo. Tuloy-tuloy ang registration natin dito. Wala lang sila ngayon doon nakatutok. Tuloy-tuloy po yan. At punta po kayo dito sa... Bago pa sa akin yung address Ano nga ang address natin dito? Number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yan. Ang registration po natin at sa mga darating, every Friday na po ito, no? Nag-start tayo ngayong araw, Lunes ngayon, pero onwards, next week, magpapasimula tayo every Friday, alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang registration. Registration po yun, makakaabot kayo sa registration. Once naka-register na po kayo, lahat po ng nakapagpa-register hanggang 9 a.m., yan po ay atin naman pong pagsisilbihan at tatapusin natin na sila po ay makapagpa-check up. At the same time, hindi lamang po naman yung check up, kumpleto naman po tayo dito para doon sa maaaring payo sa inyo ng doktor na kailangan ninyong inumin. Meron naman tayong munting pharmacy po dito na makakapagbigay na din sa inyo ng libreng gamot kung ano po yung ipapayo ng doktor. At meron na din tayo na pediatrics, meron tayo pong optical with free reading glass. Ayan yung ating pharmacy. Kaya lang, yan. Konti pa lang yata ang laman. Pero yung pong mga pangangailangan ninyo, atin naman pong sa tulong ng Panginoon ay maiayuda sa inyo yung gamot. Kasi kung minsan, pag sinabi noong check-up, libre nga yung check-up ko, pero paano naman yung gamot? At meron na din po tayo ditong laboratorio, no? Bukod dun sa ophthalmology natin section, yung dental extraction, meron na din po tayo. Yung OBGYN consultation, ENT laboratory, nandyan po X-ray, ECG, ultrasound, at yung mga gamot po naman na ating iniaayuda sa ating mga
kapwa-tao. Again, open po ito, no? Bagaman na tayo po ay ang atin pong kasama sa pagsisilbi na ito ay ang members ng Church of God International o ang MCGI. Kasama po ang ating mga kagawad ng UNTV. Ito po'y open para sa lahat. Regardless kung ano po ang inyong religion, regardless kung ano po ang inyong political affiliation, ang kulay, lahi, ito po ay ating ginagawa na walang pagtatangi. Isang bagay, sabi nga po doon sa Santiago 2:1, huwag tayong magtatangi ng mga tao. Yamang mayroon tayo ang wikang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag tayong magtatangi sa mga tao. Kaya open po ito para makagawa naman tayo ng mabuti sa lahat. Sabi nga doon sa 1:10 ng Galacia, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. At huwag nating ipagkakait ang mabuti, sabi sa 3:27 ng Kawikaan, sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Prevention is better than cure. Ang madalas nating nadidinig na sinasabi. Ang ibig po sabihin, mas maganda talaga na hanggang makakaiwas tayo, maiwasan nating tayo ay magkasakit, mas maganda gawin natin yung lahat nung dapat at pwede nating magawa para maiwasan nating magkasakit. Nadidinig nyo na, mahirap magkasakit, mahal magkasakit. At pagka ikaw ay nagkasakit, marami pong maapektuhan, pati na yung iyong mga ginagawa, hanap buhay, at lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating daily routine. Pero narito po ang ilan sa mga tips kung paano naman tayo makakaiwas sa sakit. Sa atin pong You Can Do It. Nakaranas ka na ba ng magkakasunod na sakit sa loob ng isang buwan? Sa mundong maraming iba't ibang panganib, mahalaga ang pagbibigay pansin sa pangangalaga ng ating kalusugan. Taking precautions begins with simple steps na maaari nating gawin araw-araw. Sabi nga nila, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Paano nga ba tayo makakaiwas sa sakit? Narito ang mga paraan na dapat sundin para tiyak na makaiwas sa sakit. Una, it's all about balance. Ang pagkain ng balanced diet ay nakapagbibigay ng vitamins at nutrients na kailangan ng ating mga katawan para magkaroon ng healthy immune system. Kasama sa balanced diet ang pagkain ng mga gulay, prutas, lean proteins, whole grains, legumes, and nuts. At syempre, staying well hydrated is also important. Ayon sa mga experts, nakatutulong ng malaki sa ating katawan ang pag-inom ng 6 to 8 glasses, which equals about 2 liters per day of water. Tama ang naririnig nyo, mga kasangbahay. Tubig po ang dapat nating iniinom at hindi alak o mga inuming nakalalasing. Pangalawa, move and groove. Ayon sa pag-aaral na ang regular exercise routine ay maaring mapabilis ang circulation ng white blood cells na nakatutulong na labanan ang mga infections mula sa mga germs, bacteria at viruses. Kaya, what are you waiting for? Get at least 150 minutes of moderate intensity weekly exercise. Pangatlo, sleep tight. Ang pagkakaroon ng proper amount of good sleep ay makakaiwas sa atin sa pagkakaroon ng sakit. Sikapin na makakuha ng 7 hanggang 9 na oras ng mahimbing na tulog bawat gabi to reduce your risk of chronic diseases at mapabuti ang immune function. Pang-4, keep it clean. Ang paghuhugali ng paghuhugas ng kamay ay isa sa mga paraan upang maiwasan ang sakit. Marami ang surfaces na ating nahahawakan araw-araw na mayroong maraming germs at kapag naihawak natin ito sa ating mga mata o bibig, mas madali para sa mga germs na ito na makalusot sa ating immune defenses. Kaya huwag kalimutan ang paghuhugas ng kamay.
At ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa sakit ay ang manalangin sa Diyos. Bago tayo lumapit sa mga doktor, tuhod at sahig muna mga kasangbahay, ugaliin nating humingi ng awa at tulong ng Diyos dahil siya ang pangunahing nagpapagaling at bumubuhay. Ang mga simpleng hakbang na ating natututunan can be the key to our long-term well-being. Kaya, you can do it! Isa po daw sa mga nagiging dahilan ng sakit sa puso ay yung mataas na kolesterol. Tama ba yun? At paano ba nga ang maaari natin pwedeng gawin? Kasama natin po si Dr. Raymond Pesebre, ang ating pong cardiologist, ang in-house cardiologist natin. At alamin natin, Doc, magandang umaga po sa inyo. Saan ba kayo nandun? Ayun, Doc, kumusta? Good morning po. Good morning po, Kuya. Good morning po sa ating mga pasyente dito, mga doktor at mga nakikinig po sa ating programa ngayon. Magandang umaga po uli, Kuya. Doc, yung sinasabi po na ang isa daw, kasi bilang cardiologist, ang isa daw sa nagiging dahilan, kadalasan ng sakit sa puso, yung sobrang mataas ang kolesterol. Gaano po katotoo at bakit? Opo, Kuya, totoo po yun na sa taas ng kolesterol, isa po yun sa dahilan na magkasakit sa puso. Kasi po yung kolesterol o yung pinaka-component po nun, yung bad cholesterol, which is yung LDL, na tumataas, yun po ang nagbabara sa ugat. Nagkakaroon po yun ng plaque formation or yung ugat natin sa puso. At hindi lang po sa puso, pati sa ibang parte ng katawan natin, nagbabara po yun. At yun po ang nagkukos na mahinang pagdaloy ng dugo sa puso at eventually mawawala ng oxygen sa puso at magkakaroon ng problema po sa puso, Kuya. Basically dahil po sa kolesterol. So, bukod sa kolesterol, ang kasunod po kasi na sinasabi, yung high blood pressure. Mataas ang kanyang dugo, yung pressure ng kanyang dugo, na related rin sa kolesterol at related sa iba pang mga factors. Ano ho ang epekto noong mataas na blood pressure doon sa pagkakaroon ng sakit sa puso? Apo, Kuya, yung mataas na presyon sa puso, tumataas po ang stretching. Bali, nagkakaroon ng pressure sa loob mismo ng ugat na pag hindi po na-overcome yung pagtaas ng presyon sa loob ng ugat po, pumuputok po yun. Or hindi maayos ang pagdaloy rin ng dugo, basically yung flow ng blood, and eventually rin po magkakaroon ng sakit sa puso. Maliban po sa ugat, magkakaroon rin po na epekto sa mismong puso, lumalaki po ang puso dahil po sa mataas na presyon na hindi nakakayanan ng puso at eventually papalya ang puso. Iyon po ang basic po nun, Kuya. Bukod sa dalawa po na yan, high blood pressure, high cholesterol, ano pa po ang mga dapat na binabantayan para hindi mauwi sa seryosong sakit sa puso, Doc? Opo, maliban po sa dalawang yon, ang kailangan po is yung rest, adequate rest po, pahinga, para po makarecover ang katawan natin sa isang buong araw ng pagtatrabaho. Yung stress po kailangan bawasan, and at the same time yung rest po, kailangan magpahinga ang katawan para makarecover. Yung po kasing mataas na trabaho natin, lalo na po yung stress, kailangan makabawi ang katawan para makapagpahinga. On top of that po kasi, Kuya, yung lifestyle natin, kailangan i-adjust natin. Yung smoking, alcohol, yung stress, kailangan bawasan at adequate rest or pagpahinga or pagtulog po, Kuya. Yan. So, ayan ang mga binabantayan. Sa mga sinabi ninyo, wala akong masyadong problema doon alcohol, hindi naman talaga umiinom. Sigarilyo, di naman tayo talaga nagsisigarilyo. Pero yung ibang sinabi ninyo parang sinasabi nyo na malamang magkasakit yan sa puso. Pero, Doc, ano ang pinaka-effective na
pampababa ng blood pressure na hindi ka masyadong iinom ng gamot at pampababa ng kolesterol na hindi ka rin masyadong magre-rely sa gamot. Opo. Opo, kuya. Labas po sa pag-uusap ng gamot, kailangan po talaga yung adequate rest po. Pagtulog, bawasan ng stress, yun po ang basic. At the same time po, yung lifestyle changes po natin, kailangan po talaga na mabago yung gawin natin na nakakadagdag sa sakit ng puso, dapat baguhin po natin yon. So, rest, adequate pagpapahinga, rest, tulog, bawasan po ang stress. At bottom line po, once may maramdaman na po, wag pong mag-atubili na magpatingin na kagad sa doktor para maiwasan po talaga yung paglala or ma-address kagad po yung anumang nararamdaman at eventually mag-lead sa sakit sa puso po. Yan, maraming salamat po at iwanan na kita. Salamat po sa Diyos, kuya. Magre-rest na ako. Maraming salamat. Si Dr. Raymond Pesebre. Salamat po. Ating pong in-house cardiologist at kasama po natin siya dito sa paglilingkod naman sa ating mga kababayan. Kasi panay rest, sleep. Parang stress. Parang napakahirap. Napakahirap naman. Di bali mo, pagkain, okay pa yan eh. Di ba, no? Pero, yan, ganyan. Kaya po, ang ating ngayong paligid, alam natin ay talagang masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Dati, noong unang araw, panahon namin, ng bata pa kami, talagang pag dumilim, oras na ng tulog eh, no? Yung pag-garahe ka na sa... ngayon kasi, nakita nyo naman ho, ang klase nag-ikot ng hanap buhay, ng trabaho, meron ng 24 hours yung pati nga, kaya ginawa na nila, pati yung mga gym na meron ng anytime. Bakit kasi 24 hours? Dati, during the time lang na nakabukas yung ang gym dun sa mula umaga hanggang hapon, no? Wala na sa gabi. At saka noong araw ang trabaho talagang umaga pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Ngayon may mga call centers na talagang nasisira na din yung body clock. Kaya po, ingat lamang po. Higit sa lahat, huwag natin kalilimutan na napakahalaga po ang lagi tayong humingi ng awa sa Panginoon sa anumang bagay na ating gagawin. Kaya tayo po ay pag mayroong nararamdaman, bago nga kumonsulta sa doktor, uminom ng gamot, huwag tayong makakalimot po na humingi ng tulong sa Panginoon. Sa ating libreng sakay, balikan natin, kumustahin natin si Melvin Arbo kung tuloy-tuloy na ba ang kanyang pagbiyahe ngayon. Melvin, kumusta na? Tuloy-tuloy na ba ang biyahe? Tuloy-tuloy na din ba ang iyong connection? Yes, kuya, tuloy-tuloy na po ang ating pagbiyahe at ngayon nga po ay nandito na tayo sa may bandang Samal at ang direksyon po natin yan, kuya, ay papunta kami ngayon ng Balanga, Bataan. Kung saan, meron na rin po tayo na isasakay, kuya, at sila po ay talagang natutuwa at abot-abot ang kanilang pasalamat na ang kanilang nasakyang bus po ngayon ay walang bayad at meron pang kasamang libreng pandesal at meron pang libreng kape at tsokolate para po sa ating mga pasahero. Inihanda po natin yan para may pagkaloob po sa kanila. At kuya, pag-alaman po namin, ang pamasahe pala mula po doon sa may bandang Didalupian, kung saan po naisakay natin itong mga pasahero natin, ay umaabot po pala ito ng hanggang Balanga, 45 pesos din. At ito naman po mga naisakay natin, hanggang Abukay sila, ay nasa 35 pesos din po. At ang minimum fare pala dito, yung pinakamalapit na pamasahe ng mga pasahero po dito ay umaabot lang po ng 15 pesos. So malaki-laki po ang natitipid ng ating mga magiging pasahero po ngayong umaga dahil po sila ay paglilingkuran ng ating MCGI Cares libreng sakay bus na umahataw po ngayon dito po sa highway ng Bataan. O gawin hanggang dyan po sa may bandang Balanga, Bataan, kuya. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat, Melvin Arbo. Diyan ang masarap na tsokolate, Melvin, sa lugar ng Bataan ay ang Batirol. Di ba, no? Batirol ba ang dala mo? Ano lang po ito, kuya, instant chocolate lang po.
Ayan. Hindi na yung mismo. Hindi mahirap kasi i-prepare yun eh, no? Pero tsokolate pa rin. At hindi nakakalimutan ni Melvin ang walang kamatayang pandesal, di ba? Salamat, Melvin Arbo. Tuloy-tuloy po yung pagbiyahe nating libreng sakay diyan naman sa lugar ng Bataan. Kasama po ang members ng Church of God International, ang MCGI Libreng Sakay Bus ay gumagala po hindi lamang naman diyan sa lugar ng Bataan kundi sa iba't ibang panig ng ating bansa. At ang libreng sakay po ay meron naman tayo din sa ibayong dagat sa iba't ibang countries, kaya lang ibang forma. Meron tayong para sa mga senior citizens natin, ano, at ganoon din. Ayan, yan, sa lugar yan ng ibayong dagat yan eh. Sa mga Spanish-speaking countries, meron din tayong libreng sakay. Ayan, yung Midi Cuida, Passage gratis sa Santa Cruz, Bolivia. Meron po tayo sa iba't ibang lugar. Kasama ang yung MIDI, yan yung MCGI. Ayan. Kaya at sa atin pong patuloy na layunin din naman na makahikayat na ang ating mga kapwa-tao ay gumawa ng kabutihan, magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Kagaya po ng ating ipinapaalaala, huwag nating ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan kapag nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. At ibig naming magkaroon ng pakiramdam kayo na mahirap ipaliwanag ng salita. Kaya po tayo gumagawa ng mga social experiment para patuloy nating hikayatin ng ating mga kapwa-tao. Mas mabuti po na gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa at magpakita ng pag-ibig sa halip na tayo po ay mag-away-away o tayo po ay magkagakagalit. Panoorin po natin ang atin naman pong social experiment. Pagkaunti na igura sa Diyos. Balag kanon lang balichis lang. Balik-lik pag kanon te ba bala kanon lang. Pagkaon lang. Nga? Igo sa Diyos. Igo sa Diyos? Kanon na lang. Wala naman ko rice long. Likot na. Wala naman long. Dito na lang sa Krispy Kreme. Palit og rice. Salamat po, Ma. Ayun na. Salamat po. Kanang sahi kung inaana sa akong mga anak bitaw niya, nagmalatagaw niya, di pansinon. Sakit ba mo to? Naluoy ko ganina, matapos silang gitawag, di na lang mo pagkaon sa lamisa. Tagaan na mong plato, kuan, na kutsara, tubig, ano lang. Oh, ito niya. Tangan ninyo plato. Panginin niya. Ang rice, ibutan sa plato. Kada po sa plato. Itong rice, nanay. Salamat po, Ma'am. Mura
kanang hayahay maminaw kung nang nakabita kay tabangan. Di serba na mo sila bitawa. Ay na nga kan di sa ila ba ma-feel po nila nga napaday ni tabang nila maluoy sa ilahan. Dili na lang mo kaon mo. Magsalo na lang mo ha. Salamat sa Diyos eh. Sakit biya kay pamation. Munang tabang gyud ko sa ging ana. Balik ina siya diri kada adlaw kay ako gina silang hatagan kay sakit kayo ba ugot mon. Napoy ilaha gyud nga na may gihatag gyud sa ila sa Ginoo nga blessing. Ila pong i-share sa uban. Kaya ron daghan gyud pod ba ang ilang matabangan. Dili kun ningon ani lang. Di naman na makakuan sa imo makapordoy. Di naman na makapordoy sa imo ha. Ginagmay ra man na di man na akong kuan. Ang importante nga makatabang ta sa atong isig katao ana ra gyud. Ma'am, pwede magpalit og kanon. Kanon gistra ba? Wala na may ikapalit. Unsa din yung isudan? Wala na may ikapalit. Ano yun? Kamu kulay. Gusto mo? Ngayon lang mo diri ah. Tagalan ka magsudan. Kano gulay? Oo, naawa ko. Nakaka-relate po kayo. May mga anak din kasi ako eh. Tapos pagka ganyan ang mga anak ko din kung makakarating sa ganung lugar, siyempre, parang nakakawa din na makita mo sila ng ganun ba. Minsan nga dito nga pag may mangingi, na ganun pag wala nga yung amo ko, ibinibigyan ko ngayon. Kahit kunti lang, minsan pag may pera ako, yun, inaano ko lang, binabayaran ko. Masaya na ako na sila, nabibigyan ko sila. Meron kayong maibibigay kahit konti man lang, sana mabigyan ninyo kahit papaano. Papasalamat ako na sila ay sa ganitong oras, sila kahit papaano nakakain sila at nabigyan sila ng konti. Anong lang. Yung pakiramdam na yon na makagawa ka ng kabutihan, mahirap pong ilagay sa letra yun eh. Kaya mas maganda yung ikaw yung makaka-experience talaga na makapagbigay ng awa, makagawa ng mabuti. At yun po ang atin namang layunin na makahikayat sa bawat isa sa atin. Ano mang pagkakataon po na mayroon tayo na makagawa ng kabutihan sa kapwa, huwag nating palalampasin. Atin pong i-grab ang opportunity na yon. Isang samahan naman po ng senior citizen ang ating sa tulong ng Panginoon ay aabutin ngayong araw na ito sa Barangay Nangka sa Marikina City. At naroon po si Celine Ang at ang ating kasamang si Ian Miranda. Celine, Ian, good morning sa inyo dyan sa Barangay Nangka, Marikina. Rise and shine! Yes, rise and shine, Kuya. Good morning po sa inyo and good morning sa ating mga kasangbahay. At ngayon po, kasama ko dito si Celine sa Barangay Nangka, dito po sa Marikina City, kung saan ay isasagawa po natin ang granting para po sa ating mga recipients na seniors and PWD, kung saan ay
makakatanggap po sila ng libreng wheelchairs, libreng nebulizers, libreng grocery items at tungkod po o cane para po sa ating mga seniors. At ngayon po dito sa aming bandang likuran ang ating mga recipients. Ayan, kaway lang po kayo. Yehey! Ayan po. Mostly po yung mga recipients natin ngayong araw ay mga PWDs and senior citizens. Yes po kuya, at update lang po dahil marami po tayo at sa awa tulong ng Diyos na matutulungan at mabibigyan po ng kanilang mga kahilingan. Meron po tayong 5 na magkakaroon ng kanilang mga sariling wheelchair. Meron po tayong 8 na magkakaroon ng mga nebulizer. At meron din pong 2 na ating senior citizen na humiling po na magkaroon ng kanilang mga sariling tungkod. At ito po kuya, makakasama po natin ang ilan po sa ating mga recipients. Nandito po ngayon sa aming likuran, si Ma'am Mila Arguelles. Ma'am Mila, baka pwede po namin kayong makausap po dito. Tayo po tayo dito. Ayan. Sige po. Si Ma'am Mila po kuya, siya po bali ang, hindi po siya yung mismong recipient. Siya po yung concerned citizen o yung kapitbahay po ng mismong recipient. Ayan. Good morning po Ma'am Mila. Good morning. Ayan. Bali, sino po ba ang magiging recipient po natin? Yung kapitbahay namin, Okay. Ilang taon na po siya? 15 years old. 15 years old. Tapos ang parents po niya ay nasaan po? Yung mother niya patay na. Wala na po. Nakatira na lang siya sa lola. Yung lola nag-aasikaso sa kanya. Kasi 4 silang inaasikaso ng lola. Wala naman trabaho yung lola. Kaya nung nakita ko sa group chat namin sa SNSC na ang aming president ay si RC Arceo, tapos nananawagan si Kagawad Reden Masangkay na need ng wheelchair. Narinig ko yan sa kaibigan ko, umaga pa lang. Pero hindi ko masyadong pinansin kasi 5. Sabi ko baka hindi na ako umabot. Ngayon, nung pagdating ng nakita ko ay naka-post pa. Kaya nag-post ako. Sabi ko, baka po pwede paki-join ako dahil yung kapitbahay namin hihingi ko ng wheelchair. Ayun. Yung batang yon, 15 years old, siya noon, talagang luno. Gumawa lang ang nanay niya, may hika. Tapos naglalabada para maipa-therapy siya. Opo. Wala talaga siya kasi talagang luno yung bata. Ngayon, naitaguyod ng nanay, naitaguyod yung bata, kaya lang yung nanay hindi nagtagal, namatay. Ngayon, nandun siya sa lola. Wala namang mag-aasikaso. Ang lolo niya, nagtatrabaho sa barangay, namatay na rin. Kaya yung lola talaga nagsasacrifice para dun sa apo. Okay. Ngayon, yung bata, mayroon naman din nagkakawang gawa. May mga rider, pagka halimbawa dumadaan, binibigyan siya. Nakikita ko, lagi nakaupo sa lupa. Ngayon, nung sinabi sa akin ng lola na gusto daw niyang manghingi ng wheelchair, sabi ko, humingi doon sa kandidato, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Opo. Ngayon, nung makita ko doon sa SNSC namin na si Kagawad Reden nag-aano ng wheelchair, humingi ako sa kanya. Ayun, inapprove naman niya. Kasi kinuwento ko sa kanya na yung bata talagang walang-wala yung lola. Laging nakaupo sa lupa. Opo, hirap po siyang makatayo. Hindi siya makatayo. Opo, tapos ang kasama na lang po niya is yung lola po niya. Yung lola po niya ilang taon na po? Lola, tsaka yung mga ibang pinsan niya, kasama niya. Kaya lang, talagang wala sila. Wala sila talagang pagkukunan. Ngayon, naisipan ko na ihingi sa kay Kariden. Opo, kayo po talaga ang initiate para po matulungan si kasi ang recipient po talaga natin. na maano siya magkaroon ng sarili. Kasi yung bata humihiling na gusto maggala. Ayun, sige po. At dahil po pumunta po ang ating recipient po na si Allison, tama po ba? Yung 15 years old. Ayan, sige po, tawagin po natin si Allison. Ayan, punta po tayo sa harap. Ito po kuya, makakasama po natin si Allison ngayon at yung lola po niya. Actually kuya, ito pong si Allison, kaya po nakarating dito, nanghiram po siya ng wheelchair sa kapitbahay. Kaya ito po naka-wheelchair siya. Pero Allison, ayan, sa awa tulong ng Panginoon, ayan, magkakaroon ka na ng sarili mong wheelchair. Salamat sa Diyos. Ayan. Hindi ka na manghihiram sa kapitbahay. Ayan. Kaya ba natin na malipat si Allison para, So, eto po kuya si Allison po dito. Actually, kasama po niya yung kanyang lola.
Ayan, si Lola kasama nga po. Sige po, Ay, Lola. nanay, ayan. Sige po, lapit Punta po po tayo kayo dito. Ayan. Sige po, masaya kayo ka po ba, ang Alison? Lola. Si Alison. Opo. Ayun. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. At ito nga si Lino, bali ang lola ni Alison. Ayan, sige po, good morning po sa inyo. Sige po, baka may gusto po kayong sabihin. Papasalamat ako. Nahihiya si Naiiyak ka. nanay. Naluluha eh. Opo, tears of joy, tears of Opo. joy. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Opo. Oo. Nagkaroon na po ng wheelchair si Alison, hindi na po mahihirapan. Ayan. At eto rin po kuya, meron din po tayong isa pang recipient na magkakamit po ng wheelchair na inilapit din po, galing din po sa kanyang kapitbahay. Ayan, makasama sige po po. naman natin si Ma'am Belen De Leola. Good morning, Ayan, good morning po sa inyo. Good morning Hello po. po, Ma'am Belen. Ayan, kanina po inilapit niyo po na makahingi po ng wheelchair. Para kanino naman po yung wheelchair na ni-request po ninyo? Ito po yung para sa anak ng kaibigan ko po. Since born po yung batang yun ay talagang lumpo na. At 2 times po siya na operahan sa hydrocephalus at yung sa spinal niya po. So talagang inborn na po siya na lumpo. And then, siyempre po lumalaki na siya, 9 years old na siya. So yung kapatid niya po na 13 years old, nahihirapan na pong buhatin siya. Minsan sabi ko, attend ka sa gawain, no? Hindi po ako makaka-attend kasi ako po yung nag-aalaga sa kapatid ko para makapagtrabaho yung nanay ko. Hindi po ako naniniwala. Pero nung nakita ko po talaga pong nakakahabag pagka yung makita mo yung ganong bata na talagang kailangan niya po ng wheelchair. So kahapon nga po birthday niya, so napakamagandang surprise po sa regalo sa kanya yung wheelchair. So salamat po sa inyo, salamat po sa kay Kagawad Redentor kasi ako po isa rin man po senior na kung saan nandun po sa GC namin na sinabi na kung sino yung mga nangangailangan ng wheelchair ay talagang mabibigyan. So alam po natin mahal ang wheelchair talaga. At pag mahirap ka, hindi mo kayang bilhin. So napakagandang regalo po yan sa batang yan. So salamat po sa inyo, salamat po sa lahat na naging nabuo itong programang ito. Salamat. Salamat po sa Diyos, Ma'am Belen. Wala lang po ngayon, kuya, yung atin pong mabibigyan ng wheelchair dahil yung nanay po niya ay mayroong lagnat, hindi po nakarating po dito. Pero mamaya po awa tulong ay maihahatid po sa kanila yung wheelchair na hiniling po nila. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Kuya, meron pa po tayong isang recipient naman po dito. Kanina nung tinanong ko po siya, nangangailangan po sila ng nebulizer. Ayan, makakasama po natin dito si Nanay Wilma. Sige po, dito Hello po tayo sa harap. Nanay Wilma. Good morning po. Ayan, si Nanay Wilma. Nanay Wilma, good morning po sa inyo. Salamat morning po. po sa Dito po tayo. Diyos. Nakasama po namin kayo ngayong umaga. Kamusta po na ilang taon na po kayo? Ako ay 73 years old na. 73 na po kayo, no? Awa tulong po, nakakalakad naman po na maayos. Maayos naman ho, kaya lang sa kasalukuyan, mahina pa ho ako sa katawan kasi kagagaling ko lang ho sa ospital. Kalalabas ko lang ho. Kakalabas niyo lang po sa ospital. Ano pong naging sakit niyo, Nay? Nagkaroon ako ng peptic ulcer. Ngayon po, ayos naman na po kayo. Awa tulong ng Panginoon. Kailangan ko lang magpalakas kasi maraming pinagbawal na pagkain. Yun po. Marami na po kayong iwasan. Nay, humiling po kayo ng nebulizer. May hika po ba kayo? Ang talagang katotohanan, kaya ako humingi ng nebulizer para doon sa aking PWD na apo. Kasi madalas siyang magkaroon ng pagka nagkaubo at saka nagkasipon, nahihirapan. Pero sa palagay ko, mauunahan ko yung apo kong gamitin. Kasi pang-4 na araw ko na itong ubo at saka sipon na nakakasakit sa dibdib at saka sa likod. Mauuna siguro akong gumamit doon sa nebulizer na yun. Wag po kayo mag-alala, Nay. Nako, kung kailangan po ninyo ni tatay at ng inyong apo, hindi na po kayo mahihirapan dahil eto na po ang inyo pong hiniling
ang na nebulizer. nebulizer. Ayan. Pwede na po kayong mag-share po dyan. Pag kayo po ay nagkaroon ng sakit, pati po si tatay. Pero sana naman po, gumaling na at hindi na masyadong magamit. Salamat po sa Diyos, Nanay Wilma. Salamat Meron po sa ba kayong gustong mensahe na ibigay po? Meron naman. Ako nagpapasalamat na kayo ay naging daan sa ganitong pamimigay ng tulong para sa mga nangangailangan. Maraming salamat sa Panginoon at sa inyong lahat. Sa kay Kari din na siyang nakapagpabigay sa amin ng abiso kung sino man yung nangangailangan at sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat po sa Diyos, Nay Wilma. Salamat. At syempre po, in behalf po ng MCGI ng KAN na palaging nandyan, awa tulong ng Panginoon, na tumutulong po sa atin di mga pangailangan. Salamat po sa Diyos, po sa Diyos, Nanay Wilma. At para magbigay naman po ng mensahe sa atin, narito po ang ating kagawad na si Sir Reden. Reden. Hello. Si Sir Reden po ang committee chairman po for PWDs and senior citizens dito po sa Barangay ng Ayan. Good morning po. Unang-una po, pasalamat sa MGCI na pamumuno ng ating kapatid Daniel Rason, sa kanyang mga kasama, ang Kuya Argel Payab-Yab, saka sa pamunuan ng senior citizen, RC Arceo, at sa lokal ng MCGI, sa pamumuno ng ating kasama na si John Edward Santiago. Good morning po, John Edward. Salamat po sa pagkakataon na nabigyan kami ng pagkakataon na makahingi ng mga wheelchair, tungkod, tsaka ng nebulizer. Ano po? Isa pong malaking bagay na kami ang tumanggap at naging recipient sa Barangay ng Ka. Pinapaabot ko po ang salamat ng ating kapitan sa pamunuan ng MCGI at sa amin naganap ang okasyon na ito. Maraming pong salamat. Salamat po sa Diyos, Sir Reden. Ayan. Sir Reden, naalala po namin kanina nabanggit nyo na palagi po kayong napapakain. Ano po? May mga feeding daw po dito na balitaan namin. Okay po, salamat din sa local ng MCGI na parating nag-donate sa amin ng pagkain, mga lugaw. And every time na meron kami mga, let's say, gathering, meron kami mga sa ilog, pag kami saan nagtipon-tipon kami ron, sila po ang nag-ibigay po ng lugaw. Maraming po salamat sa lokal ng MCGI. Salamat po sa Diyos, Sir Reden. At ito rin po kuya, sa amin pong kaliwa, nandyan po mamaya po, maaabutan po ang ating mga kasamahan po dito na mga senior citizens at mga PWD ng libreng almusal. Libreng Mamaya po, breakfast. meron po Yeah. tayo dyang libreng almusal. Salamat po sa Salamat Diyos, po, Sir Reden. Salamat po. Salamat po sa inyo. At ayun po kuya, no, ang mga recipients po natin dito na seniors and PWDs na naka-receive po ng makaka-receive po ng wheelchairs at nebulizers at grocery items. At yan lang po muna kuya ang update dito po sa Barangay ng Ka, dito po sa Marikina City. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ian and Celine, at sa lahat po ng ating mga senior citizens at mga PWD dyan po sa Barangay ng Ka. At tuloy-tuloy naman po ang ating pong isinasagawa na pag-abot sa ating mga senior citizens, PWDs at yung mga nangangailangan. Yung mga meron talagang pangangailangan sa wheelchair, ito po ay magiging patuluyan. Padala lang po kayo ng mensahe dito po sa ating programa sa Good Morning Kuya program. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI. Magbe-verify lang po kami doon sa pangangailangan. Titignan po natin at kung sakali po kami na mismo ang mag-deliver sa inyo ng inyong wheelchair. Yung makikita po natin na talagang nangangailangan po nito. Send lang po kayo ng mensahe at meron din diyang nebulizer, tungkod, at saka yung mga walker, no? Nandito yung ating mga electrolux, yung mga delivery people. Yan, nandito po. At kung loloobin po ng Panginoon, padala lang po kayo ng mensahe dito po sa ating programa
At ang MCGI po ay magbibigay tugon naman sa inyo para mapadalhan po kayo niyan. Yung mga talagang nangangailangan, yung walang anuman, talagang walang pambili, ano po. At ma-check po natin yan. At kumuha tayo ng update mula po kay Ira kung kumusta naman ang atin pong ngayon ay medical mission dito po sa Marikina. Ira, good morning. Hello po, Kuya. Hello po ulit sa inyo mga kasangbahay at updates lang po sa atin pong mga medical services na patuloy po na nangyayari po dito sa atin pong second floor ng clinic ni Kuya. So meron pa rin po tayong general consultation po para po sa ating mga adults. Meron po tayong pediatrics, optical services, ophthalmology consultation, dental extraction, OBGYN consultation at sa ENT rin po. At meron pa rin po tayong free medicines, free laboratory testings at ultrasound po. At ngayon po, puntahan naman po natin mga kasangbahay ang ilan po sa ating mga doctors at magtanong lang po tayo sa kanila ng mga quick questions. Hello po, Doc. Sorry po, mayroon lang po akong itatanong very quickly kasi po kanina po sa atin pong mga nanay po dito, meron po ako isang na-interview na parang ang sinasabi niya po ay may ubo at sipon po ang kanyang mga anak po. Ay, ang usually po ba na pinapacheck up po nila ay puro ganun po or ano po ba yung mga diagnosis po ninyo sa atin po mga pasyente? Tama po, Sis Ira. Ang kadalasan pong pinapacheck up po ng mga pasyente natin ngayong umaga, lalo po sa mga bata ay ubo, sipon, yun po. Usually po, Doc, ano po yung mga medicines po na ibinibigay niyo po sa atin po mga chikiting? Usually po kasi dahil po yun sa viral infection, kaya supportive management po ang binibigay po natin. Una po sa lahat yung advice po sa magulang kung paano po makakaiwas sa mga dahil infectious po yung mga ganong karamdaman. Ganon din po advice din sa mga pagkain, yung mga nutritious foods and increased oral fluid intake. Sa mga gamot naman po, binibigay natin yung gamot para sa sipon, para sa ubo, kung kailangan po, at kung may lagnat, para din po sa lagnat. At syempre po yung mga multivitamins and vitamin C po. Right, yun lang naman po ang aking mga katanungan. So maraming salamat po sa Diyos, Doc. At yun po, ayan, magpagaling kayo mga babies. Alright, punta naman po tayo sa ating ENT doctor. Kaso parang medyo busy ata si Doc ngayon, ano? Doc, hello po. Meron lang po sana akong quick question po sa inyo. Dito na lang po ako dadaan. Ay, sorry po. Pasensya na po kayo. Doc, ano po ba usually pong pinapacheck po ng ating pong mga pasyente po sa inyo? Okay, so for today po, ang usual na pinapacheck up ng mga pasyente, yung iba mahina yung pandinig for several reasons. Kanina meron pong pasyente na punong-puno ng tutuli. Ngayon naman po si Sir, medyo meron pong infection o tawag natin dito ay luga. No, ito po yung pag nagkakaroon tayo ng sipon, tapos pupunta sa tenga natin, ito yung lumalabas. So may infection po yung tenga, kailangan po mag-antibiotic po. Alright, so Doc, yung mga medicines naman po nito ay ma-avail din naman po natin dito sa atin pong klinika. No? Pero usually po, ano po ba ang mga ina-advise nyo dahil nga po medyo maano po ngayon, parang may mga viral pa rin po ngayon. Ano pong ina-advise nyo po sa atin po mga pasyente? Okay, so lalo-lalo na po ngayon, sobrang dami po talaga mga pasyenteng merong ubo, merong sipon. Pag may sipon po ang isang tao, hindi po dapat napapabayaan ito kasi pwede po itong magdulot ng ear infection po. Pag nagkaroon po ng ear infection ang pasyente, mas mahirap po itong gamutin kasi nga po kailangan ng antibiotic, kailangan ng pampatak sa tenga. And we also have to remind ng mga kabataan po natin kasi nagkakahawaan talaga, lalo na yung mga nasa school, no? So it's also important na mapaboost talaga yung immune system ng mga bata. So rest, no, enough sleep, no, tapos tamang pagkain, napaka-importante po nito sa mga bata natin. Lang naman po ang aking mga katanungan. Maraming salamat po sa Diyos, Doc. At alright, punta naman tayo sa ating reading glasses na libre lang din po ito. Kita nyo po mga kasangbahay, ito po ang atin pong ipinapamahagi dito sa clinic ni Kuya. Ito po yung ating mga libre po na mga reading glasses. Hello po, sis, tatanong ko lang po kung ilan na po ang ating napamahagingan po ng ating pong mga reading glasses. Ano po, 9, as of now po, 9 na po ang bibigyan natin ng reading glasses. Alright. Kamusta naman po yung kanila pong mga reaksyon kapag po nabibigyan naman po sila ng mga reading glasses po? Ayos lang naman po, natutuwa po sila. Alright. Sige po, maraming salamat po sa Diyos. Kaya po mga kasangbahay, kung meron pa po kayong time na magpunta po dito kasi hanggang 9 a.m. naman po ang ating cut-off, pwede pa po kayo magpunta dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At ngayon, puntahan naman natin ang isa sa kaninang na-interview ko na pasyente, si Tatay Baltazar Chavez. Siya po ay 77 years
years old. Kanina nagkwentuhan kami ni tatay. Sabi niya siya daw ay nanlalabo ang mata. So nagpunta siya sa optical services. Tama po ba, tatay? Nagpunta po kayo kanina sa optical services natin. Nakakuha po ba kayo ng reading glasses? Opo. Nakakuha na po. Eh di ba po nabanggit niyo po sa akin kanina, tatay, na medyo nagtutubig po ang inyong mata. Kamusta po? Na-check up din po ba ito ng ating doktor? Nandito na rin po ako, tapos na rin po. Okay. Ano po ang binigay po sa inyong gamot? Mayroon po resita sa akin. Okay po. Bibiling ko daw po sa Mercury yata. Mercury. Sige po. Baka rin po meron tayo dito niyan sa atin pong mga free po na medicine. Pwede po nating tignan yan. Pero tatay, kanina, meron ka pong binanggit sa akin kanina, di ba sabi niyo po kasi parang nahihirapan kayong maglakad. Ano po ba yung binanggit niyo sa akin kanina? Yung tungkod sana kasi minsan naglalakad ako, masakit dito sa gilid. Opo. Ayun po, kailangan nyo po ng tungkod. Bali, nung na-check po natin, meron po tayo ngayon dito at bibigyan po namin kayo ng tungkod, tatay. Ito po ang tungkod po. Ayan. Pwede nyo po bang testingin? Opo. Sige po, testingin nyo po, tatay. Salamat po sa Diyos. Wala po kung yung mild stroke. May mild stroke din po kayo. Sige po, baka po pwede rin natin siyang mapacheck up din mamaya, no? Ayan. Sige po. Ayos po ba, tatay? Opo, salamat po. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Tatay, dito po sa Good Morning Kuya at sa Rise and Shine po, ang paniwala po natin dyan at ang ating pananampalataya, lahat po ng bagay na meron tayo dito ngayon, bigay po at kaloob po sa atin ng Diyos. Opo, pwede po ba naming marinig ang isang masayang maraming salamat po sa Diyos? Maraming salamat po sa Diyos. Opo. Maraming salamat po sa Diyos. Kuya, balik po sa inyo. Salamat, Ira, at sa lahat po ng ating mga panauhin ngayon dyan. Kagaya po ng ating nasabi, meron tayo naman dito sa ganitong medical mission natin po na wheelchair, nebulizer, yung cane o tungkod at pati yung walker. Silipin naman po natin ngayon si Joshua. Balikan natin at tignan natin kung paano ba naman natin muling ibubukas ang ating transient house. Joshua, good morning once again. Good morning po, Kuya. Ayan, narinig po natin na marami po tayong mga medical services na ina-offer dito sa ating clinic ng libre. Ngayon, masaya po tayong binabalita sa mga kasambahay natin na pati ang ating transient house ay open na rin po ngayon dito sa ating clinic na 24/7 po natin pwedeng i-avail sa mga kasambahay po natin na mga displaced individuals, sa mga nangangailangan po na matutuloy ang pansamantala. Pwede po kayong pumunta dito. Again, inuulit po namin. Tulad po ng sinabi nyo, Kuya, wala po tayong pinipiling reliyon o nationality. Lahat po ay welcome dito sa ating transient house. Ngayon pong araw, meron po tayong 3 rooms na available. In each room po, meron po tayong 3 kama. Kaya makikita po natin, pwede natin i-tour ang loob ng ating mga transient house natin. Ito. Ipakita po natin sa ating mga kasambahay na very spacious po ang ating mga lugar. Hindi po siksikan tayo dito ngayon. Ayan. Again, inuulit po natin, 24/7 po ito at pwede po kayong pumunta ito walk-ins or pwede po kayong mag-refer kung meron po kayong kakilala or sabihin po natin mga taga-probinsya po na nandito sa Metro Manila na nag-undergo ng mga medical service or consultations na gusto nyo pong matuluyan pansamantala habang po kayo ay nagpapacheck up, pwede po kayong tumuloy dito sa ating transient house. At may mga social workers naman po tayo na pwede mag-assist sa inyo kung kailangan nyo pong magstay ng medyo mas mahaba. Ayan, at sa mga individuals po natin na talagang sabihin po natin wala na pong mga kamag-anak at wala na po silang mga pwedeng mag-alaga sa kanya dito, pwede po kayong tumuloy dito at may mga social workers po na pwede mag-assist sa inyo. Ayan, salamat po sa Diyos. Yan po muna ang ating update dito sa ating transient house, Kuya. Maraming salamat, Joshua Dionisio. Yan, yung pong ating mga kababayan kasi kung minsan yung mga talagang galing na mga probinsya at meron sila talaga ditong kailangan na mapuntahan, kagaya po nung pagpapagamot. Yan, dito nga sa ating pong mga clinic. Ganon din naman ang ating pong ginagawa na meron naman kayong pansamantalang matutuluyan. At yan ay inumpisahan na natin noon, way back pa din ng nasa film pa yung ating namang transient house. Ano po?
meron din tayong ganyan na accommodations para doon sa mga talagang displaced sila sa araw na yon, napunta sila doon, meron silang maaari po nilang matuluyan at meron din naman tayong mga services diyan, yung mga nasa crisis, yan. Meron tayong yung mga galing sa iba-ibang mga probinsya na pumupunta sa kanilang consultation, yung medical consultation, ay yan po ang atin namang naipagsisilbi sa kanila. Libre lang din naman pati yung kanilang mga pagkain. Ulitin ko lamang po doon sa mga may pangangailangan po ng wheelchair, nebulizer, yung tungkod, yung mga walker, magpadala po kayo ng mensahe dito po sa atin pong programa para po naman kayo ay aming maasistihan kung atin pong ma-check at makuha yung mga sapat na impormasyon. Hindi nyo na kailangan pang magsadya. Kami na po mismo ang magdi-deliver naman sa inyong mga lugar kung makuha po natin yung sapat na impormasyon. At yan po ay regardless kung ano ang inyong religion, ano po ang inyong political affiliation, tayo po naman ay bukas. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI. At this time ay puntahan natin sandali ang ating mga kasama doon sa sana ba silang lugar. Mga kasama naman natin doon si Mayor Marcelino Teodoro ng Marikina City at si Representative Maan Teodoro ng 1st District ng Marikina City. Puntahan natin. Magandang umaga po sa inyo dyan, Ira and Joshua. And kay Mayor and kay Congresswoman Maan, maraming salamat po. Mayor, kumusta po? Good morning sa inyo. Kuya Daniel, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Salamat po. Salamat sa pagpasyal ninyo at salamat din sa pagbibigay sa amin naman ng pagkakataon na dito sa inyong lugar sa Marikina ay makapagpatuloy ng serbisyo sa ating mga kapwa-tao at sa ating mga kababayan dito. Thank you so much, Mayor and Congresswoman Maan. Nihintay na namin ang inyong pagbabalik sa Wish Bus. Maraming salamat po and good morning sa inyo. Mamaya po ay makikipagpuntahan tayo ng kaunti kay Mayor at saka kay Congresswoman Maan. In the meantime, sige, Ira and Joshua, please. Ayan po, maraming salamat po sa Diyos. Kuya, kamusta broski ang ating, ang ating mga services na pinuntahan mo? Ayan, kasi narinig ko yung updates mo. Ayan, talaga marami tayong medical services talaga na offered ngayong araw. At bukod doon, may mga blood donations pa rin tayo na ongoing talaga. Mamaya, kukuha tayo ng update sa ating blood donations. So, ilan na ba yung nakuha natin ng mga dugo? At sa kung sino ba yung mga nakapila para sa ating mga transient house. Alright. So, interviewin na natin sina Mayor at si Congresswoman. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Mayor, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na nakakapag-participate po ang atin pong mga kababayan dito sa Marikina. Kumusta po? Ano po ba yung naramdaman niyo po na meron po tayong ganitong medical mission at iba't iba pong klaseng mga services po para po sa mga taga Marikina po? Overwhelming blessing talaga ito, hindi lang para sa Marikina. Nakita ko napakaraming natutulungan. Hindi lang yung clinic ni Kuya, kundi ito, yung MCGI Transient Home and clinic natin dito sa Marikina. Ang dami rin palang nabibigyan ng mga wheelchair, yung mga salamin sa mata. Talagang iba-iba. Nagpapa-laboratory sila, nagbibigyan ng gamot. At ito nga, nakikita namin yung transient home, napakahalaga para doon sa mga in distress, yung mga nangangailangan temporary na matitigilan nila. Kayo po, Congresswoman. Very thankful kami, lalo na sa MCGI, kay Kuya Daniel, dahil isang napakagandang gawain ito para sa mga taga Marikina. Talagang nakikita namin yung taus-pusong pagtulong ninyo sa mga kababayan natin. At walang pinipili din. Nakita ko rin may bloodletting din kayo. Isa yan sa mga naputol kasi nung mag-pandemic. Kaya nagkaroon ng scarcity pagdating sa blood
blood donors. Kaya malaking bagay po na makakuha ulit tayo ng napakaraming blood donors. Kaya maraming salamat sa inyo. Mayor, Congresswoman, tanong ko lang po, baka po meron ba tayong mga upcoming na mga services, libreng programa para sa ating mga mamamayan na pwede pong mag-collaborate tayo with MCGI para po mas marami po ang ating maabot na mga kababayan natin? Pinapalakas namin yung aming Social Welfare and Development Office. At sabi ko nga, napakaganda nitong pagkakataon na ito. Baka pwede tayo with MCGI makapag-collaborate, lalo na dun sa mga homeless, yung mga nire-reintegrate natin sa mga pamilya. Dahil hindi lang naman yun material na tulong ang kailangan. More importantly, psychological, morally, and spiritually. Kaya nga nakikita natin na very essential itong pagkakatatag ng MCGI Transient Home dito sa Marikina. Hindi lang para matulungan ng Marikina, kundi yung mga karatig na lugar at lahat ng nangangailangan. Kaya we're very blessed sa araw na ito at naniniwala ko dahil ang mga ito'y totoo, ito'y ginagawa, talagang ang mga matutulungan ay marami. Congresswoman? Tulad po ng sabi ni Mayor, we can collaborate with MCGI dito sa ating clinic. Actually, inalok na rin kami that we could refer patients na talagang would need immediate care kasi talagang dito may readily available mga doktor, na mga espesyalista na ENT, and yung mga ganong services, may OB-GYN, talagang magandang makipag-collaborate. Lalo na meron kaming programa, yung Buntis Congress, where we take care of pregnant women na indigent, na walang capacity para makapanganak ng sarili nila. Tinutulungan namin yon. Maybe we could team up with MCGI dito sa ating clinic para mas mapabuti po yung serbisyo namin sa kanila. Any messages po para po sa atin po mga kasangbahay na taga Marikina po or kahit po sa mga karatig bayan na po pwede po silang pumunta dito sa atin pong clinic ni Kuya? Sa serbisyo kasambahay natin. Tatandaan ko dati, nung una kong makilala si Kuya, tumutulong na talaga yung Clinic on Wheels. Natatandaan ko nun. Ang daming natutulungan nun. Tapos nga yung sa UNTV natin, yung tulong muna bago balita. Ngayon, ito, mas permanente, mas marami, we have now this structure na talagang marami, palagay ko, na matutulungan dahil may mapupuntahan na isang lugar yung ating mga kababayan na libre at totoo na tulong para sa kanila. Salamat po. At syempre, dahil po ang UNTV ay public service channel, katulong po ng mga public servants natin ng UNTV sa kahit anumang mong serbisyo na maihati natin sa ating mga mamamayan. Ayan po. Salamat, maraming salamat. Ako talaga nanonood ako ng Good Morning Kuya. Ay, maraming salamat. Hindi lang nakikita mo talagang hindi lang sa marami natutulungan, kundi pati marami ka natututunan at nalalaman. Maraming salamat po once again. Yan po, Kuya. Maraming salamat. Back to you po, Kuya. Maraming salamat, Joshua and Ira and Mayor and Congresswoman. Ako'y meron akong hihilingin kay Mayor at saka kay Congresswoman. Pwede po ba akong makahiling sa inyo, Mayor and Congresswoman? At nagpapasalamat muna ako dahil talagang yung suporta din po ninyo para tayo naman ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Ever since, walang ika nga po pag-aalinlangan at walang pagdadalawang isip. Meron po kasi kami, Mayor and Congresswoman, na ginagawa na free store. Ito pong free store na ito ay primarily kasi po ang amin na yung basic, yung makakain, maiinom, at daramtin. Kung makikita ninyo ito pong ginagawa, yan pong free, yan pong nakaset up na yan. Ito po sa iba-ibang mga lugar, hindi lang dito po sa Pilipinas, maging sa abroad, meron po tayong mga ginagawa na free store.
Yan po ay yung mga indigents na talagang wala pong anuman, walang mapapagkuhanan bilang pang-ayuda po sa kanila, ay meron silang certain number of parang stub, no, na ibinibigay po sa kanila with the help noong mga talaga pong kagaya po ninyo sa local government dito naman, na ma-identify kung sino talaga yung mga nangangailangan at maaaring makapag-avail po nito. At sila yung binibigyan po ng mga stub. At sila mismo po ang pumipili at bumibili sa pamamagitan ng stub nang wala silang perang gagamitin, yung stub lamang. Ano? Yan pong mga items na nasa free store, may corresponding number of points na katapat para po doon sa ibinibigay na stub sa kanila. Let's say, halimbawa, 500 points yung nando doon sa stub nila. Yung bawat item po dyan sa free store, mayroon pong corresponding number of points para mo makuha. Pero yun ay pinoprovide naman yung stub na yun para doon sa mga talagang identified na nangangailangan at mga indigents talaga. At yun po ay gagamitin nila. Sila mismo yung pumipili ng items na kailangan po nila. Kasi kung minsan, pag halimbawa, binigyan mo lang sila ng isang bag ng grocery, minsan hindi naman nila talagang kailangan yung iba na nandun at meron silang mas dapat na i-prioritize. Kaya po, mas pine-prefer namin na sila na mismo yung pipili sa pamamagitan ng paggamit ng points. Ang akin lamang po, kung maaari naming maisagawa din dito sa inyong lugar sa Marikina, maghihingi lang po kami ng permiso sa inyo to do this regularly, na sa inyong area dito po ay makapaglagay kami ng free store. Ang basic po dyan ay bigas, yun pong asukal, yung mga basic natin, mantika, kape, yan, yung mga pagkain at saka po damit. Kasi alam nyo, yung sinasabi po sa Bible na huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong daramtin, ano ang inyong iinumin, sabi. Doon sa 6:25 po ng Matthew, sabi doon, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi ba mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Kaya po, ito ay sa pag-ibig ng Diyos sa tao. Meron pong talagang obligasyon din ang kapwa na may kakayahan naman. Yun ay kinikilala po namin na obligasyon namin on the part ng MCGI o ng members ng Church of God International, na yung kabutihan ng Diyos makarating sa kapwa-tao, na mas mahigit ang tao kesa sa ibon, pero ang ibon pinapakain ng Diyos mas lalong higit ang wika ang halaga nyo sa kanila. Sabi doon sa 26 pagdating doon, masdan nyo yung ibon sa langit. Hindi sila naghahasik, di sila gumagapas, ni nagtitipon man sa mga bangan. Sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kesa kanila. Kaya po, yung kabutihan ng Diyos na ibig nating maiparating sa ating mga kapwa-tao, ang Diyos na nangako rin naman, ang sabi doon sa 13:5 po ng Hebrews, na huwag mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, huwag kayong maging sakim, magkasya lang kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ang sabi niya, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Kaya kung kami po ay mapapagbigyan ninyo, bibig namin dito din sa lugar ninyo sa Marikina, ay makapag-put up ng isang free store na hihingi lang po kami ng ayuda sa inyo to identify kung sino po sa ating mga kababayan yung dapat talagang mabigyan ng stub na pwede nilang magamit, makabili at makapag-avail sila sa free store nang wala po silang anumang babayaran o aalalahanin. Kaya ang motto po niyan, get what you need and not what you want. Diyan po sa free store na yan. Kung mamarapatin po ninyo, siguro after nito, ako naman po hingi ng kaunting panahon para kayo makausap. Mayor and Congresswoman. Kuya,
Kuya, we would be more than willing po to support and help ang inyong adhikain. Talagang napakaganda at napakabuti niyo po. Talagang para po sa mga taga Marikina, isang magandang development po yan. At kami po ay tutulong po para po maka-identify po ng mga recipients ng inyong free store. Talaga pong hulog ng langit po yung ganyang programa po sa ating mga indigent na taga Marikina. Maraming salamat po, Kuya. Salamat po, Congresswoman. Mayor? Opo, Kuya, ako all support po ako dyan. Salamat din po doon sa salita ng Panginoon tungkol po sa mga bagay na alam mo, wala nga po talaga tayong dapat ipag-alala dahil ang Panginoon po ibibigay sa atin ang ating pangangailangan. At salamat po sa MCGI sa pagiging bahagi ng buhay ng marami po. Maraming salamat, Mayor and Congresswoman. Yan po. At siguro, yan po yung mga abangan natin. And next week, kagaya po ng ating sinabi, by Friday, tuloy-tuloy po itong ating pong pagsiservisyo kasama ang members ng Church of God International o MCGI. At formal po sa araw na ito ay atin na pong iti-turn over ngayon yan dito sa lugar ng Marikina, ang MCGI Clinic dito po sa lugar po na ito, para po makapagsilbi sa inyo. At the same time, yung regular po na bloodletting campaign natin na isinasagawa, gagawin na po natin ito sa iba-ibang lugar ng ating bansa, no? Na meron na po tayong gagawing daily na daily na bloodletting. I-open po natin yan na meron tayong regular. May mapupuntahan kayo kung saan. Lahat ng gusto namang mag-donate ng dugo, pwede po kayong pumunta doon at meron po kayong madadatnan na maaaring mag-assist para kayo po ay makapag-donate naman ng dugo. Sapagkat ang dugo, kagaya ng ating sinasabi po, yan po ay hindi na-manufacture. Hindi na-manufacture. Sabi nga dun sa 17:11 naman ng Leviticus, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yan, kaya po, kung ang buhay ng laman ay nasa dugo, ang bawat dugo na ating idodonate ay para mo nang sinabing nagdodonate ka ng buhay. Yan. Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Antabayanan niyo po mamaya ang update sa ating po mga isinasagawang medical mission sa iba't ibang panig ng bansa. Magpapatuloy po ang Good Morning Kuya. Samantala, susunod muna po ay ang ating balitaan kasama sina Nel Maribuhok at Kath Dumaraos. At kami po ay magbabalik in a little while sa atin pong Good Morning Kuya. Huwag po kayong aalis.